Uy, musta? Musta kayo dyan? Musta ka, Chong? Musta, Chong? Musta, Manong Ted? Musta kayo mga kapatid? Ito, Ayos ba tayo dyan, Chong? Okay naman ako, pero medyo kabado ako. Kasi paparating na yung La Nina. Kung mapapansin nyo, napapansin nyo ba? Sunod-sunod na araw ng umuulan ng malakas sa hapon tsaka sa gabi. Tsaka medyo tumatagal, Yan daw nga yung tinatawag na transition, sabi ng Pag-asa. Sa katunayan, yan ang katunayan na malapit-lapit na yung tag-ulan. Pero hindi lang basta tag-ulan, kundi malakas na mga pag-ulan. May tuturing namang ginhawa yan, tsaka blessing para sa iba na nararanasan o hindi na nararanasan itong pag-ulan na ito. Dahil nga sa tindi ng init ng panahon na hindi na kinakaya ng karamihan sa atin. Ang problema lang, hindi pa kalakasan yung ulan na nararanasan natin itong mga nagdaang araw. Pero nagmimistulang ilog na agad. Yung ilang mga kalsada sa Maynila ay dagdag pahirap sa commuter yan. Kaya ang tanong ko, at tanong rin ng karamihan sa mga nakikinig sa atin ngayon, gaano nga ba kahanda ang Pilipinas sa paparating na La Nina? Matinding pinsala po yung iniwan ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Abay, as of May 2 pala, Manong Ted, umabot na ng 5.90 billion pesos yung damage sa sektor ng agrikultura. Ay mahigit 100,000 mga magsasaka ang apektado. At saka gumasta na yung ating gobyerno ng mahigit 2 bilyong piso na tulong para sa apektadong sektor. Iyon nga lang, hindi pa rin lahat naambunan ng tulong. Hindi naman na bago sa atin itong magiging epekto ng tag-ulan. Alam naman natin kung tuwing kailan dumarating yan. Ang problema lang, pinagtataka ko talaga, taon-taon namang may tag-ulan, At maaga rin namang naaabisuhan ang lahat dito sa paparating na El Nino, nasusundan nga ng La Nina. Pero hindi ko talaga mawari kung bakit paulit-ulit pa rin ang problema natin sa baha. Dito pa iinit ang ulo mo. Dahil kung kailan tag-ulan, saka kayo makakakita ng mga binubungkal na lupa at ginagawang kalsada. Aba ngayon sumabay pa yung mga ginagawang tulay. Why naman ganun? Parang nananadya talaga sila, Napansin mo ba? Parang nananadya, Napapansin ko nga din ngayon. Ngayon sila gumagawa ng drainage. Ito na nga. Nagsisimula na yung ulan. Lagi silang ganyan. Di ba? Napapansin nyo. Nakaraang linggo, kayo mag-alala. Nagkaroon naman sila ng meeting. Itong mga cabinet officials kasama si Speaker. Para pag-usapan pa rin yung paghahanda sa La Nina. Kita mo na. Sa susunod na buwan na, yung inaasahang pasok ng tag-ulan, abay, last week lang sila nag-meeting, Napag-usapan doon sa kanilang meeting yung nangyari nung nakaraang taon kay Bagyong Egay at Falcon kung saan inabot ng matinding baha yung Bulacan at Pampanga at nailagay pa nga sa state of calamity. Yan din ang dahilan kung bakit ipinag-utos noon ni BBM na gawing prioridad ng gobyerno yung flood control projects natin. Excellent. At ngayong taon naglaan nga ang gobyerno, malaki-laki, 35.5 billion pesos. Excellent. Para sa mahigit 400 proyekto. Pera ng taon. Kasama po dyan yung Tulaok Bridge dyan sa may San Simon, Pampanga. Yan po yung isa sa mga tulay na parte ng NLEX, na nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan noong nakaraang taon. Sandali muna, Marco, magpapaalam lang ako sa ating mga viewers sa Ayoko magpaalam ka, pero sige. Magpapaalam lang po ako, sa ating mga viewers po sa RPTV at saka sa 1PH. Bukas po tayo ulit magkita-kita. Salamat po na marami. Pero doon po sa mga nakikinig sa radyo, tuloy po ang ating diskusyon at pakikinig po dito sa gusto kong pulsuhan na ito ni Marco. Okay lang pero naman ako. Ang sinasabi ni Atty. Claire Castro, yung daw HUMS. Yung HUMS? Brand ay Humanities and Social Sciences. Yung okay. Yung pala yun. HUMS. HUMS pa. Akala ko yung sa kalsada. Hindi ba meron din yan? HUMS yun. Ay, sorry. Sorry naman kung ganoon. Pero... di ito na. Pero at least nga daw si Jonalyn, natatandaan ko siya nag-aral. Ay, syempre. Hindi ko natanong kung sino ang kanyang teacher. Hindi si Rubilin, sigurado. Bakit? Gusto mo ba magpaturo kay Teacher Rubilin? Kung paano maging mayor? Gusto ko magpaturo ng Mandarin. Okay, sige. Sige. Ito tuloy naman, itutuloy ko ito.
Ang sabi nga ni Speaker, yung nangyari daw doon sa norte, noong nakaraang taon na baha, ay hindi na mangyayari ngayon kasi tapos na yung pagsasaayos ng proyektong yan sa NLEX. Hindi na daw yan mauulit. Pero nung sinabi niya yun, may salitang siguro. Sabi niya, yun nangyari nung nakaraang taon ay siguro, hindi na mauulit yan. Okay. Sana true, hindi ba? True FM, ganyan. Sayang naman ang pondo kung babaha pa rin dyan kapag dumating na yung malakas na ulan. Pero alam mo, Repa, Chong, bukod sa paggawa ng mga flood control projects na yan at mga kalsada, ang dapat sinisiguro ng gobyerno natin, oy, DPWH, andyan kayo? Dapat hindi putyo-putyo o substandard ang ginagamit sa paggawa ng proyekto. Abay, dapat dekalidad. Ang ginagamit ng mga materyales, yung talagang sigurado na kayang labanan yung malalakas na ulan at yung mga bagyong paparating. Idamay na rin nila sa kanilang gagastusan at gagamitan ng dekalidad na material yung paggawa ng permanent shelter. Kasi hanggang ngayon, di ba? Pagka umulan, bumaha, may naapektuhang komunidad, saan dinadala? Doon pa rin sa paboritong classroom at saka sa basketball court. Wala tayong permanent shelter, ano? Kung meron man, ay bilang ka lang ng ilang buwan, sira agad. O di kaya, walang maayos na pasilidad. Naku po, mag-ready kayo. Ang sabi ng Pag-asa, 13 hanggang 16 na mga bagyo ang aasahang papasok sa bansa ngayong taon. Nakakatakot. Hindi ko kayo tinatakot. Diyan ako takot. Pero kaunting, saan ka ba takot? Hindi ba sa ICC? Ay sorry, kung ano-ano ipinapasok nito ni Erwin eh. Maganda kayo, hindi ko kayo tinatakot ha. Kaunting araw na lang ang bibilangin natin bago pumasok ang tag-ulan. Kung na-stress tayo ng todo sa El Nino, ngayon ngang araw na ito, ilang class suspension na naman ang meron dahil sa init ng panahon. Etong paparating na La Nina, tayo na namang mahihirap ang sasalo ng pahirap. Kailan kaya darating ang panahon na handa tayo sa kalamidad? No, Repa, peace out. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.